Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga rin po. Ipinagdiriwang natin sa araw na ito, sa linggong ito, ang dakilang kapistahan ng Epipanya o pagpapakita ng Panginoon. Ang pagsilang ni Jesus hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong sanlibutan na kinakatawan ng mga pantas o ng mga mago. Kung paano na sa pagpapakita ng Panginoon dumating ang kaligtasan sa sanlibutan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa panahon nating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Ngayon ay sama-sama tayong magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupundi ka namin. Inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinapatnubayan ng talang maliwanag. Kami mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaias na liliwanagan ng ningning ng Panginoon ang lungsod ng Jerusalem at dooy magsasadya ang maraming pangkat na may taglay na mga mamahaling handog. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit ng kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman nitong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may, darating silang may taglay ng mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poon maglilingkod sa'yo. Tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yung haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong karunungan, o Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahirap maging tapat, siyang tunay. Iyong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya tumunlad habang buhay. Iyong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Eufrates sa daigdig ay kakalat. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kalob, ihain din sa kanya. Pati yung mga hari at ng Arabia at ng Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yung nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa'yo. Tanang bansa nitong mundo. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo na tulad ng mga Hudyo ay pagpapalain din ng mga Hentil dahil sa kakandahang loob ng Diyos.
Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang talay aming nakita, kaya kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang pinangako ng hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalita nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng mga propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabati nito, lihim na pinatawag ni Herodes sa mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos magbili na ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita nyo agad sa akin upang ako ay makasamba sa kanya. At umakad na nga mga pantas, muli silang pinangunahan ang talang nakita nila sa silangan, hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Kayo na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan
at inihandog sa kanya ang dala nitong ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga rin po. Ngayon po'y babasahin ko ang pagpapahayag ng Pasko ng Pagkabuhay. Ito po'y bahagi ng liturhiya para sa araw na ito. Mga minamahal na kapatid, dapat yung mabatid na kung paano tayo nagpuri sa pagsilang ng ating Panginoon Kristo sa awa ng Diyos, ang kagalakan ng pagkabuhay ng ating tagapagligtas ay amin ding ipahayag. Sa 18 ng Pebrero ay ang Miyerkules ng Abo at simula ng pag-aayuno sa panahon ng Kwaresma. Sa 5 ng Abril ay ang masayang pagdiriwang ng araw ng pagkabuhay, ang matagumpay na pagtawid ng Panginoong Kristo. Sa 17 ng Mayo ay ang kanyang pag-akyat sa langit. At sa 24 naman ng buwan ding ito, ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. Sa 7 ng Hunyo, ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo. At sa 29 ng Nobyembre, ang unang linggo ng Adbyento. Sa Panginoong Kristo nararapat ang lahat ng parangal at papuri ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ito po'y bahagi, sabi ko nga ito po, kung mapapansin nyo, ang kalendaryo ng liturhiya ng ating inang simbahan sa darating na taon, yun na nga po, sa kalendaryo, liturgical calendar. Mga kapatid, sa araw nga pong ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng liwanag, ng tala na siyang sinasagisag ng mga parol, ng mga Christmas lights na isinabit natin. Para sa karamihan ng mga nakararaang panahon, mas kilala ito sa tawag na Three Kings o Tatlong Hari. Pero sinasabi, hindi ganong ganap o tama ang pangalan sa pagdiriwang na ito. At kung susuriin po natin sa narinig yung pagbasa ng mabuting balita na ginawa ko po mula kay San Mateo, walang binanggit po dong tatlo. At hindi rin mga hari ang dumalaw at nagbigay ng regalo sa sanggol na si Jesus. Sila'y mga pantas o mago, mga mag-aaral ng mga bituin. Sila'y nagmula sa silangan. Hindi natin alam kung ilan talaga sila. Ang sinabi po doon, meron silang 3 regalo na pinesyum, sabi nga, na 3, pero hindi sila 3 at hindi sila hari. Kaya ano ang angkop na pangalan ng kapistahang ito? Sa wikang Ingles, Epiphany, yung diretsyon Tagalog, Epipanya, ang nangangahulugan ng pagpapakita. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pagpapakita ng Panginoon. Pagpapakita kanino? Sa lahat. Ang lahat ng tao na pinangangatawanan ng mga pantas na galing sa silangan.
Sila'y hindi nabibilang sa mga Hudyo, ang bayang pinagtipan ng Diyos sa lumang tipan. Sila'y galing sa malalayong lugar. Ang kaligtasan pala, hindi lamang sa isang lahi o isang grupo na mga tao. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Kaya nga sinabi ni San Pablo doon sa ikalawang pagbasa na ating narinig, sabi niya, sa wakas naihayag na ang lihim na itinago ng Diyos nung nakaraang panahon. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga kapatid, ito'y tunay na mabuting balita para sa atin. Bakit? Hindi naman po tayo mga Hudyo. Masasabi natin tayo ay nabibilang sa mga hentil ayon sa mga Hudyo. Si Jesus ay pinanganak din para sa atin. Ang mga bansa na nababalot ng dilim ay naliwanagan ng Panginoon. Kaya nga meron po tayong kapistahan ng liwanag. Liwanag ng pagpapakilala ng Panginoong Hesus. Oo mga kapatid, si Jesus ay nagpapakita, nagpapakilala sa lahat. Ngunit siya'y matatagpuan lamang ng mga taong humahanap sa Kanya. Yung tala sa langit, sa totoo lang nakikita ng lahat. Pero ito ang naging daan tungo kay Jesus para sa mga pantas na naghahanap sa hari ng mga Hudyo. Nung panahong yon, maraming tao, marahil, siguradong nakakita sa tala. Kaya lang, maaaring yung iba, abala sa kanilang mga gawain sa araw-araw. Hindi nila ito pinansin. Hindi nila inintindi. Hindi man nila napansin, may liwanag palang tala sa langit. Maring napansin ng iba, ang talang ito, maring nagandahan sila, humanga sila, pero hanggang doon lang. Ang mga pantas lang ang sumunod dito. Sinundan nila ito, humigit kumulang 2 taon, hanggang ito'y nagdala sa kanila sa sanggol na si Jesus. Sa kabilang dako si Herodes at yung mga Hudyo ng Jerusalem, hindi nakatagpo si Jesus. Ang Jerusalem, pamilyar nga, Jerusalem hindi ganun kalayo sa Bethlehem. Gayon na rin, meron silang banal na kasulatan. At doon ay mababasa nila yung sa Bethlehem lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa bayan ng Israel. Malapit sa kanila. Alam nila. Pero hindi nila natagpuan si Jesus. Dahil hindi sila interesado na matagpuan siya. O di kaya tulad ni Herodes, ang kanyang balak na ipapatay ang sanggol, hindi upang kilalanin siya. Mga minamahal na kapatid, dumating at natapos na ang Pasko. Lahat ng tao nag-celebrate, nagdiwang ng Pasko. Sa katunayan, yung iba siguro nga, hindi pa maka-get over. Namamahinga pa. Kinakailangan pang bumawi. Mahaba sabi nga, ang bakasyon. Naging masaya, naging makulay, naging memorable, lalo na ang pagsasama-sama ng pamilya, ng mga magkakaibigan. Mga Christmas parties at kung ano-ano.
Ang tanong, natagpuan ba natin si Jesus sa Paskong ito? Siya ang Diyos na nagpapakita at nagpapakilala sa atin. Nasilayan ba tayo ng kanyang pagkatao? Kung oo, ang sagot natin, lumapit tayo sa kanya. At tulad ng mga pantas, kilalanin natin siya. Ang sanggol na ito, ang ating hari. Sinasagisag ng ginto. Siya ang ating Diyos na sinasagisag ng kamanyang. At siya ang nagpakasakit para sa atin na sinasagisag ng mira. Ang mga regalo ng pantas ay mga tanda ng kanilang pagkakilala sa Kanya. Kilalanin at tanggapin din natin si Jesus na ating Diyos, ating Hari, at ating manliligtas. Kung ganito ang pagkilala natin sa Kanya ngayong Pasko, tayo babalik sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagkatapos ng Paskong ito, iba na ang landas na tinatahak. Magiging bago na ang daan natin. Ito ang tanda ng ating pagpapanibago. Hindi po natin maaaring matagpuan si Jesus at tayo babalik sa ating dating daan ng buhay. Gayun din ang nangyari sa mga pantas. Doon sa hulihan ng Ebanghelyo, sabi doon, nang sila'y pabalik na, nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, nawa ang Paskong ito na ating tatapusin ay nagbigay ng liwanag sa atin, sa ating mas malalim na pagkilala at pagtanggap kay Jesus. Nawa ito'y magdala ng pagpapanibago sa ating buhay mula ngayon. Nabanggit ko po nung Christmas, narinig doon ng iba siguro, na nga po doon sa, kung nadadaan po kayo, nadakay sa NLEX nitong mga nakaraang araw, meron pong isang napakalaking billboard doon, kasama ng iba't iba mga commercial. Kung ano-ano, sasakyan, alak, online, etc., etc. Pero isang malaking larawan doon ng isang babae na may kalong-kalong na bata ay presume mahal na birhen doon sa gitna ng NLEX. May nakasulat pong malaking mga salita doon. Sabi doon, every good deed lights the world. Let your good deed shine. Kung itatagalog po yung mga salitang iyon, ang sabi po, ang bawat mabuting gawain ay nagliliwanag sa daigdig. Hayaan mo ang iyong mabuting gawain ay magliwanag. Mga kapatid, kung ang bawat isa sa atin, isang mabuting gawain, pagsamasamahin po natin, mas liliwanag ang ating paligid at ang haharapin nating buong taon sa ating pamayanan, sa ating sambayanan. Ang liwanag na tinanggap natin sa Panginoon, ibahagi natin sa mabuting gawain. Hayaan nating lumiwanag ito sa daigdig. Amen. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa
Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naruluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaysa ng lahat ng mga Kristiyano sa pagpupuri at pananalangin sa Ama, ihayag natin ang ating mga kahilingan, ating isamo. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, ngunit nadarama ang paghahangad sa Diyos, silayan nawa sila ng liwanag ni Kristo, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga sumasamba sa tunay na Diyos at naghihintay sa Kanyang pagdating sa huling araw, manatili nawa silang tapat, marangal at nananabik, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga pinagkalooban ng buhay, liwanag at kabutihan ng Diyos, sila nawa ang maging saksi at tagapaghatid ng buhay na matapat at marangal, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa patuloy ng paglalakbay sa daigdig, ipagpatuloy nawa ng Diyos ang makalangit na pagsubaybay, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga yumaong pinagpahayagan ng Diyos ng Kanyang katotohanan sa buhay na ito, matunghayan nawa nila ang kagandahan ng Kanyang pagkalinga, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Amang makapangyarihan, tumulat sa amin ang iyong anak, nang sa kalikasan namin sarili niya ang inihayag. Tulungan mo kami sa kanya'y makatulad. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo mga alay na iyong sambayanan, na hindi naginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhan. Si Jesucristo kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga, iyong ipinakikita sa lahat ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya hindi naiba sa amin, minarapat mo sa pagkataon namin magningning ang kaliktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw bukal ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagan at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang malagan at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggatipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinihali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabireng Maria na ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sama-sama tayong buong pagtitiwala tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa.
Narito si Jesus. Siya ang liwanag ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na ngayon ay tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Munting sanggol, kalong-kalong ng iyong ina. Munting sanggol, may digdig ang iyong mga mata. Batid mo ba, kay raming naghihintay sa'yo? Nananabik nag-aabang ng pagsilang mo. Mga pastor sa sabsaban ay nagpupulong hari. Mula silangan ay mag-aalay tulay ginto. Kamanyang at pira para sa'yo, Jesus, hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos, sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Pastor sa sabsaban ay nagpupukay, tatlong hari. Mula silangan ay mag-aalay, kalay ginto, kamanyang at pira. Para sa'yo, Jesus, hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos, sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos, sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Isidro Labrador. Tayo pong lahat. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron ni San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, magsipo muna sumandali. Ngayon po ay ating isasagawa ang second collection. Ang second collection pong ito ay para sa Africa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong Epiphany Sunday, inaanyayahan po namin ang lahat na kumuha ng blessed chalk na maaari nating gamitin sa pagsulat sa harapan ng mga pinto ng ating mga tahanan. Isa po itong tradisyon ng Simbahang Katoliko bilang paggunita ng pagdalaw ng tatlong hari sa Batang Jesus at bilang paghingi ng pagpapala ng Diyos sa ating pamilya at tahanan. Tuwing Epiphany Sunday, isinusulat po natin ang 20 plus C plus M plus B plus 26 sa ating mga pintuan. Ang 20 at 26 ay tumutukoy sa kasalukuyang taon. Samantalang ang titik na C, M at B ay kumakatawan sa pangalan ng tatlong haring Gaspar, Melchor at Baltasar. Maaari din po itong mahangahulugang Christus Mansionem Benedicat, na ang ibig sabihin ay pagpalain nawa ni Kristo ang tahanang ito.
Ang mga plasay naman ay sumasagisag sa krus at pagpapala ng Diyos. Kalaki po ng blessed chalk na ito ay ang gabay kung paano ito isusulat ng wasto. Ang proyektong ito ay pinangungunahan ng Komisyon ng Kabataan ng ating parokya. At sila po ay matatagpuan sa harapan ng simbahan pagkatapos ng banal na misa. Inaanyayahan po namin ang lahat na suportahan ng ating mga kabataan. Ang anumang donasyon ay lubos pong makatutulong para sa aming mga susunod pang proyekto. Maraming salamat po at naway pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag, upang ang nilobong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ang marapat at lubusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo ngayon na tingin ng pagbabaspas na nagmumula sa Diyos. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan ay magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo mga tagasunod ni Kristo na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman, ay siya nawang magpagindapat na kayo maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay ay inyo nawang madatnan ang pinaganap na mga pantas na may talang nangunguna sa daan hanggang matagpuan maligaya si Kristo na liwanag buhat sa liwanag magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, ihatid ang liwanag ng mabuting balita sa ating kapwa-tao. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumama.